Okay, let's rationalize 1 over 3 minus square root of 2. So, pag pinaparationalize tayo, ibig sabihin lang nun, pinapatanggal sa atin yung mga square root doon sa denominator. So, si square root of 2, denominator siya, so kailangan mawala yun. Ang kailangan natin gawin, hanapin yung conjugate ng denominator. Si 3 minus square root 2 yung denominator. Ang conjugate niya ay 3 plus square root of 2. Papalitan lang natin yung sign. So ngayon, i-multiply natin yung conjugate sa numerator and denominator. Like this. So yung example natin kanina ay 1 over 3 minus the square root of 2. I-multiply natin siya sa conjugate. Si 3 plus the square root of 2 over 3 plus the square root of 2. So numerator muna. 1 times 3, 3. 1 times square root of 2, square root of 2. Sa baba naman, difference of 2 squares. I-square mo lang si 3, 3 square. I-square mo si square root of 2, square root of 2 square. Okay, simplify natin. Okay, kinopya ko lang kanina yung 3 plus square root of 2 over 3 square minus square ng square root of 2. Equals, numerator, copy-paste lang. And then sa denominator, si 3 square ay 9. Hindi siya 3 times 2, siya ay 3 times 3. Yun yung ibig sabihin ni 3 square. Kaya 9. Sa square root of 2 naman, pag in-square siya, matatanggal lang yung square root, magiging 2. And then yung sign na negative, kakopy lang natin. So, next, 3 plus the square root of 2 over 9 minus 2. Copy-paste lang ulit numerator, si 9 minus 2, 7. So, yan na yung final answer natin. Si 3 plus the square root of 2 over 7. Next example, 2 over 4 plus the square root of 5. Ang conjugate ay 4 minus the square root of 5. Pinalitan yung plus sign. So, multiply natin yung numerator and denominator. Distribute natin si 2. 2 times 4. Yan. And then 2 times the square root of 5. Mamaya natin makikita yung answer sa numerator. Difference of 2 squares, 4 square. Tapos, square ng square root of 5. And then, minus yung dito. Sige natin simplified form next. Yan. So, si 2 times 4, 8. And then, 2 times the square root of 5. 2 square root of 5, magdidikit lang. At dapat nauuna yung number before yung may square root. Tapos, copy lang din yung sign. 4 square. Balikan natin kung 4 nga ba talaga yan. Oo. So, 4 square natin ay 16. Ang square root ng, or ang square ng square root of 5 ay 5. So, 16 minus 5, we have 11. So, ignore that parenthesis. So, we have 8 minus 2 square root of 5 over 11. Yan ang final answer natin. Next, 4 over square root of 7 minus square root of 3. Ang conjugate naman natin ay square root of 7 plus square root of 3. Yan. So, i-multiply natin siya sa numerator and denominator ulit. Distribute si 4 square, si square root of 7, tsaka si square root of 3, minus. Okay, simplify natin. 4 times square root of 7, 4 square root of 7. Pero, hindi muna natin i-distribute kasi tingnan natin yung mangyayari sa denominator. Baka meron tayong ma-cancel na same factor sa numerator and denominator. So, ang square ng square root of 7, matatanggal na yung square root, 7. Same kay square root of 3, magiging 3. 7 minus 3 natin ay 4. So, kung mapapansin nyo, may 4 sa taas, may 4 sa baba. Pwede natin siyang i-cancel dahil nasa loob ng parenthesis itong dalawa. Okay. Kung si 4 square root of 7 lang, bawal nating i-cancel. O kaya, si 4 square root of 3 lang, bawal nating i-cancel. Dapat parehas silang may multiplier na 4. Like this. Pero kaya isa lang to kasi hindi natin dinistribute si 4 sa kanilang dalawa. Okay, so ang magiging final answer is square root of 7 plus square root of 3. Na-cancel si 4. Next, square root of 5 over 2 plus square root of 5. Ang conjugate ay 2 minus square root of 5. So, multiply natin si square root of 5 sa 2 minus square root of 5. So, ayan. And then, difference of 2 squares, 2 square minus square ng square root of 5. So, dinistribute si square root of 5, 2 square root of 5.
And then, square root of 5 times square root of 5. Okay, pag magkamukha lang din ganyan, makakatanggal lang din yung square root. Same lang kasi si square root of 5 times square root of 5 sa square ng square root of 5. Okay? So, dito naman, difference of two squares. Ayan, copy-paste lang muna. So, tignan natin yung simplified. Next. So, 2 square root of 5 minus 5. Natanggal lang yung square root dito. And then dito, 2 square, 4. Ito, natanggal square root, 5. And minus. Minus. So, okay na tayo sa numerator. Wala nang pwedeng i-simplify. Sa denominator, pwede pa. 4 minus 5 is negative 1. Kasi mas malaki si 5 kay 4. So, ayan. Pwede pa bang i-simplify? Pwede pa. I-divide natin si 2 square root of 5 kay negative 1. Pati si negative 5, i-divide natin kay negative 1. So, let's see. Ayan. So, si positive 2 square root of 5 magiging negative 2 square root of 5. And si negative 5 divided by negative 1 magiging positive 5. Kasi negative divided by negative, positive. So, yun ang ating final answer. Pero, pwede namang pagpalitin. Mauna si 5 kasi positive. Minus 2 square root of 5. Parang mas maganda tignan. Pero parehas na tama yan. Last one. Square root of 2 over 3 minus the square root of 2. Yan. Conjugate 3 plus the square root of 2. I-multiply natin sa numerator. Square root of 2 times 3. Tsaka square root of 2 times square root of 2. Yan. Mamaya natin distribute. Difference of two squares. Yan. Square, square, minus. Okay. So, pag dinistribute na, magtatabi si 3 square root of 2. Square root of 2 times square root of 2. Matatanggal lang yung square root. Positive 2. 3 square, 9. Square root of 2 square, 2. And then, let's subtract. 9 minus 2, 7. Copy-paste yung numerator. Wala nang masisimplify, so, final answer na natin si 3 square root of 2 plus 2 over, all over 7. Yun lang. Thanks.